Hello, good evening everyone. Isang mapagpala at mapayapa, magandang gabi sa inyong lahat. Dito sa Kabanatuan, dineclare din na walang klase bukas kasi inaasahan na daraan din dito ang ulan. Ngayon hindi pa naman maulan. So I am Brother Hansel, your host tonight, and we are live here at St. Paul's Kabanatuan. Well, wala rin ngayon si William, yung ating supervisor dito, so wala rin tayong opening number. At isa pang balita ay si Jairus may duty pa rin sa kanyang nursing subject. Kaya babalik si Brother Riley ngayon sa ating Bible quiz reviewer naman. Marami kasing hits din doon sa YouTube eh. Medyo nalampasan nga ng YouTube hits yung Facebook hits niya eh. So baka may popular demand na ibabalik si Brother Riley. So ngayong gabi ang ating i-review na libro ay yung In the Ordinary Arrangements, lalo na sa New American Bible. Ang Book of Ruth ay sumusunod sa Book of Judges. Pero sa Christian Community Bible, nasa pinakadulo yan banda, grupo ng mga pinakadulong libro sa Old Testament. Kasi ang Book of Ruth ay wisdom text. So, pero syempre, expect a surprise. Kasi kung wala si Jairus at wala si William, pwede akong mapilit din ni Riley na kumanta. Okay, so without further ado, i-invite ko si Riley to come here for our Bible quiz. Welcome, Riley. Good evening. Good evening po everyone. Good evening, Brother Hans. Siyempre, hindi ko na-introduce si Riley kasi pangalawa na niya ngayon eh. Okay na ba yung ating position? Ako, ano po yan? Yes. At ang Book of Ruth ay 4 lang na chapters. Kaya yung 450 points ni Riley or 450 pesos. Baka mabibreak na niya yung record niya. Baka bawasan pa po. Basta ganun lang naman ang mechanics natin eh. Memory recall mo na sa first attempt. Kung hindi naman niya ma-recall yung pangalan o yung sagot ng tanong, merong multiple choice na andun talaga yung correct answer. Okay, so bago tayo proceed sa trivia question ng ating Book of Ruth, ang trivia question muna doon sa last time sa Book of Judges. At yung tanong natin ay, sino yung isang hukom na isa din siyang propeta na nagsisilbing parang tulay ng libro ng mga hukom at libro ng mga propeta. Ang answer nun ay si Sino po? attempt, wala. Recall. Si sa ano po ba yan? Trivia question? Oo, sa trivia question last time. Si Samuel. Ay, opo, siya rin si yung Samuel. nagsulat nun. Oo. Sa 1 Samuel. Kasi sabi ni Riley, dyan na daw siya ngayon sa 2 Samuel. So, pwede na rin silang magtatagisan ng talino, ng pagalingan doon pag dumating na si Jairus. So, ang ating trivia question para sa ating Book of Ruth ay medyo technical. Wala talaga yon doon sa teksto ng Ruth, pero mahalagang malaman nyo ang konsepto na ito. But anyway, before ko basahin, last time may nagbumati sa atin si Rose Love at si Mercedita Bayoneta. Si Mother Didi tawag ko sa kanya. Shout out sa inyong dalawa. Hindi naman sila sumagot ng trivia, pero at least meron silang messages doon sa ating live stream at sa YouTube. Okay, ang ating trivia question ay,
What is the term for the practice or the tradition when a widow would marry the brother of the deceased husband? So, sa Tagalog, ano yung pangalan or termino na doon sa kagawian o sa tradisyon na yung balo ay kailangan niyang aasawahin or kailangan siyang aasawahin nung kapatid nung namatay na husband ng balo. So kung alam nyo ngayon ang sagot, paki-write na lang below sa comment section whether sa ating Facebook St. Paul's Kabanatuan o sa Kabanang Salita or later pag napanood nyo to sa YouTube sa ating Kabanang Salita channel sa YouTube. So, proceed na tayo sa 9 questions. Easy mo na. Deep breath. Okay. Number 1, worth 100 pesos. Where did Naomi and Elimelech live that was struck with famine? So, where did Naomi and Elimelech lived? And this place was struck with famine. Saan nakatira si Naomi at si Elimelech na nagkaroon ng paggutom sa lugar na iyon? Yung lugar po yun, di ba? Sa ano ito yung pangalan ng lugar na yan? Wait. Moab. Ayun. Correct. Moab is correct. 100 pesos. 100 Nakachapa points. ka agad. Sa Ruth 1, verse 1. So, nagkaroon ng tagutom during that time. Pero ang nangyari pati, may tagutom, may famine, pero namatay din si Elimelech at yung kanyang 2 anak. So, that leaves talagang si Ruth ay helpless. Walang katulong. Kaya lang, yung 2 anak niya, nag-asawa ng, although sila ay mga Hudyo, nag-asawa ng mga tao doon na sa ibang tribo, mga Moabites. So, ang next question ay, what is the name of the sister-in-law of Ruth na isa sa mga daughters-in-law ni Naomi at ni Elimelech? Easy ba yun o Sister-in-law? Ano po yung sa Tagalog? sister-in-law tawag doon? ni Ruth? Si Orpa? Si Orpa. Ayun! Orpa, congratulations. 200 points 200 ka na. points na agad. Okay. So, may 2 daughters-in-law si Naomi at si Elimelech, si Ruth at si Orpa. Ang Ruth pala ay nangahulugang kaibigan o my companion. Kasi doon sa kwento, nung nagiging balo na si Naomi, gusto na niyang i-dispatch siya, gusto na niyang sinasabi niya, dahil namatay na nga ang 2 anak ni Naomi at ni Elimelech. At syempre nauna si Elimelech, no, ang tatay. Namatay na at merong tradisyon na kung mamatay yung husband na ito, ang kapatid ng husband niya ang magiging asawa nung isa. Kaya lang ng balo. Kaya lang ang 2 ang namatay eh. So talagang yung 2 balo, kumbaga 3 balo na sila. Si Naomi, si Ruth, at si Orpa. Sinabi ni Naomi, pwede na kayong umalis kasi wala akong maipapakain sa inyo. Tagutom ngayon sa ating bayan. Kaya, bakit? May plano si Naomi na umuwi sa kanilang bayan. Hindi dito sa Moab. So, ang next easy question is, what is the name, the place of origin of Elimelech and Naomi? Hindi yung syudad kundi yung territory or yung tribo. So, ano ang pangalan ng lugar o ng tribo ni Elimelech at ni Naomi?
Hindi po siya yung Bethlehem, di ba? Hindi po yun. Hindi pa. Yung Judah po. Judah is correct. Ay. 300 na. 300 points. Wow. Konti na lang ha. Okay. By the way, yung Orpah pala nasa Ruth chapter 1 verse 4. Ito namang Judah ay nasa Ruth chapter 1 verse 7. Okay. Proceed tayo sa average. Okay. Naku, mukhang alam din niya kasi na-mention niya. What is the city of Judah where Naomi and Ruth returned? Ayan na po yung Bethlehem. Yun ang Bethlehem. 100 points. So, 300 plus 100, 400. 400. Okay. Ang Bethlehem, ang pangalan ng Bethlehem, ang pakahulugan, Beth ay bahay. Bahay ay Beth ay bahay. At ang Lechem naman ay bread. So, bahay ng mga tinapay. Bahay ng mga tinapay. So, yung imahen na ating ma-imagine ay galing sila sa tagutom, bumalik sila sa lugar kung saan maraming tinapay. Kung baga hindi sila magutom niyan. At ano din, sabi rin ni Naomi na ang Panginoon ay nagbigay ng pagpapala sa kanyang bayan dahil yung panahon na yon ay kotsetsa, kumbaga harvest time ng trigo, at susunod pa ng harvest time ng trigo ay ang harvest time naman ng barley. So dalawang seasons of harvest ang parating. Kaya si Naomi at si Ruth ay bumalik doon. Ano bang nangyari doon nung sinabi kasi, bakit nakasama si Ruth? Kasi nung sinabi ni Naomi na pwede na kayong umalis kasi hindi ko kayo kayang papakainin at alagaan. Si Orpah ay umalis na, bumalik na sa kanyang pamilya. Pero si Ruth, dito ang classic na quotation from the book of Ruth. Sabi ni Ruth sa English, wherever you go, I will go. Wherever you live, I shall live. Your people will be my people, and your God will be my God. So, yun yung nasa early part ng Ruth. So, sa Bethlehem ay chapter 1, verse 19. Okay. Number 5. What is the name of Naomi's relative that noticed the beauty and obedience of Ruth? Ano ang pangalan ng relative? Ano ba ang relative? Kamag-anak ni Naomi na nakapansin ng kagandahan at ang pagkamasunurin ng daughter-in-law ni Naomi na si Ruth. Ay, alam ko yata yan. Yan po ba habang namumulot na siya nung napansin siya? Si Boaz. Si Boaz. Boaz is correct. Alam mo kasi 4 chapters lang ang ang Ruth, kaya at napaka-interesting dahil love story siya, so ma-recall mo talaga yung mga detalye. So magkano na? 500. Congratulations. Hindi bumaba. Ruth, nasa pangalawang chapter ng Ruth and verse 1. Okay. Number 6. So ang nangyari doon, dahil wala naman silang tanim. Although actually si Naomi at si Elimelech ay merong lupain. Merong lupain. Kaya lang hindi naman sila nagtanim dahil galing sila sa Moab. Ang nangyari na lang, bumupulot sila ng mga tira-tira ng mga kotsetsa ng ani. Ang ganda nga ng ating topic ngayon kasi parang sakaban ng ani. Pinupulot sila at si Naomi, sinabihan niya si Ruth na meron akong kamag-anak at doon ka pumunta at pumulot ng mga labi, mga tira-tira na mga
binhi ba tawag yan? Grains of wheat, no, ng trigo. So, nung nagtatrabaho na si Ruth doon, napansin siya ni Boaz. Yun. Ngayon, nung umuwi naman si Ruth, binigyan pa siya ng extra na mga trigo ni Boaz at sinabihan siyang dito ka palaging mamulot pala. Sa amin kasi Cebuano ay laraw yan, mamulot, dahil protektado ka at ito ay aking safe ka dito, kumbaga, at allowed ka talaga, pinapayagan kitang mamulot ng mga trigo. So, nung umuwi si Ruth sa bahay nila ni Naomi, tinanong siya ni Naomi, anong kumusta? At sinabi niya na mabait si Boaz sa kanya. At sinabi ni Naomi kay Ruth, hayaan mo, may mangyari pang mas maganda para sa atin dahil andiyan ka sa mga kamay ni Boaz. Kaya, narinig ni Naomi na magigiik si Boaz sa kanyang mga ani. At sinabihan niya si Ruth na pumunta ka doon kasi magigiik siya at kailangan mong magsilbi o magpapansin. Ayan. So, number 6 na question. What is requested by Ruth to be spread with its wing for Boaz? For Boaz is their redeemer. So, ano yung hiniling ni Ruth na ilatag niya yung pakpak o yung sobra ng kanyang yung bagay na yon, dahil si Boaz ay ang kanilang tinatawag na manunubos or redeemer sa gabing iyon. Kasi nung gabi po na natutulog? Nung natulog na uminom kasi ng konting alak si Boaz. Tapos nung natulog siya, may napansin siyang natulog din sa kanyang paanan na babae. Tapos nang tingnan niya si Ruth yun. Tapos nung nagising din si Ruth, sabi niya, please spread your blank with wings dahil ikaw ang aming manunubos or redeemer. Tawag ito kasi balabal. Balabal is correct. Tama. Kasi yung aking choices ay A, curtain, B, cradle, C, cloak. C, cloak is correct, balabal. Balabal sa Ruth chapter 3 verse 9. So which means sa kanila kasing dahil namatay na kasi yung kapatid ni Chilion na si Malon. So meron din talaga yung relative pwede ring magiging redeemer. Pero yung redeemer na yon also means, manunubos na yon also means pwede nilang pagbentahan ng kanilang ari-arian o ng lupain. Kasi nakatinggal lang naman yung lupain ni Elimelech at ni Naomi kasi wala sila doon. So, ang sabi ni Boaz, huwag kang mag-alala, no? Go home secretly kasi baka maskandalo ang mga tao. Go home secretly dahil ngayong umaga, pagdating ng umaga, tatawagin ko iyong kamag-anak na mas malapit pa kaysa akin. At tatanungin ko sila kung interesado ba silang kupkupin kayo at bibilhin ang inyong lupain. So, number 7 question. Andito na tayo sa difficult. Difficult na to. Ang ganda na number 7. So, 600, naka 600 points ka na? Oo. Okay. So, what is drawn off by the relative of Boaz to signify that Boaz may now buy the property of Naomi and Ruth? So, ano yung tinanggal? No? Tinanggal ng
ng kamag-anak ni Boaz para ipahiwatig na pwede nang bibilhin ni Boaz ang lupain ni Naomi at ni Ruth. Tinanggal po, ano? Mm. Chinelas. Chinelas ba? Ay, hindi. Yun lang yata, ano eh. Yung nagsisimbolize ng nabili na po yari-arian eh. Siya ba choices na? Hindi ko alam. Choices. A. Sword. B. Sandal. C. Sash. Ayan. D po, sandal. D. Sandal. Hindi chinelas. Sandal. Wala pa silang chinelas doon. Ang chinelas ay invento ng mga Chino. Mga Chinese. Beach walk. Beach walk po yung tinanggal. Sandal, correct. So, meron kang 650 pesos. Wow, congratulations. Nasa Ruth 4:7. Sa panahon ng before pa talaga, nung una-una pa, before pa sa kapanahonan ni Ruth, sa time ni Ruth pala, kung talagang susundin natin yung first verse ng Ruth na sinasabi, sa kapanahunan ng mga hukom, merong isang mag-asawang si Elimelech at si Naomi. That means, ang practice nito noon, pag i-refuse mo, pag tinututulan mo, or kung ayaw mong bilihin yung lupain ng iyong kamag-anak. Kasi ang kondisyon kasi doon ni Boaz, kung bibilhin mo yung lupain ng iyong kamag-anak, kasama din yun si Ruth bilang iyong magiging asawa or alipin. Kasi noon naman sa panahong iyon, ang asawa ay parang property talaga ng husband. No, ang asawa na babae ay property ng asawa ng lalaki. Kaya pag mag-refuse ka, hindi mo matatanggap yun dahil meron ka ng asawa or meron ka ng iba pang responsibilidad. Ang sandal na yun ay ipupukol sa iyo, ihahagis sa iyo. Parang punishment yon. Pero dito sa libro ngayon ni Ruth, hindi sinabi na pinukol yung kamag-anak. Ang sinabi lang, tinanggal lang. Which is actually a later detail, a later practice. So kahit na yung teksto nagsasabing panahon ito ng mga hukom, dahil wala na yung ganun na hinagis o pinukol, ang ibang mga scholars nagsasabi na baka itong teksto na to ay nangyari pagkatapos ng exile, nung pagkatapon doon sa Babylonia. Which means, hindi talaga doon sa panahon ng mga hukom. Kaya lang, arrangement ng pagkalatag ng mga libro na ito, sinunod kaagad yung Book of Ruth sa Book of Judges, dahil yung first verse ng Ruth ay sinasabi, during the time of the Judges, there lived a couple. So, kumbaga, dahil sa panahon kung ano yung napaloob doon sa kwento or sa teksto. Kahit na yung kwento ay pwede ring naisulat later na after nung Babylonian exile at malapit na sa time ni Jesus. So, yun yung trivia doon sa sandal. Number 8. What is the name of the son of Ruth and Boaz? Kasi finally, dahil ayaw ng kamag-anak bilhin ng ang lupain na binili ni Boaz at nagiging asawa niya si Ruth. Kaya si Naomi, nang bumalik siya sa Bethlehem, ang sabi niya, huwag niyo na akong tawaging Naomi kasi ang Naomi means sweet, no? Tawagin niyo akong Mara kasi ang Mara ay mapait or bitter dahil sa kanilang mapait na mga karanasan doon sa Moab. Pero dahil sa pag-aasawa ni Boaz at ni Ruth, nakita ni Naomi na mabait sa kanila ang Diyos at pinagpala sila. So, at binigyan sila ng anak. Ano ang pangalan ng anak ni Ruth at ni Boaz? Obes ba yun? Nakalimutan ko na. Choices na ako. Choices. Letter A, Obed. Letter B, Omri. Letter C, Othniel.
Letter A po. Letter A, Obed. 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 Anong Obes? Kasi parang doon po kasi siya nakakonect sa may Boaz, iniisip ko yun. Okay. Obed pala. Ang obis pa, obis ay mataba. Obed. Okay, sa chapter 4 of Ruth, verse 17. Number 9. Ilan na po yung points? Ay, 50 yun, di ba? Ah. Dalawang 50 na, so 100 na. So that means 650, 700 na. Okay. Wow. Highest pointer ka na. Mas mataas ka na kay ano. Kasi parang 550 lang si ano, no? O 600. 600, nag-600 po yata sa iyo. Nag-600 din si Jairus. Last question. Who is the descendant of Obed that is the royal ancestor of Jesus of Nazareth? Sino po doon? Yung last Sino ang lahi ni Obed na isang hari na siyang naging kung saan din nagmumula si Jesus ng Panginoong Jesus. Si Or ano, si Jesus of Jesus of Nazareth. si ano na po yan? Si King David. King David is correct. Yeah. Congratulations. Nasa chapter 4 ng Ruth, verse 17 and verse 22. Wow! 800 points! Galing! Galing naman ni Riley. 4 chapters lang eh. Congratulations, Riley. So, Thank you po. okay. Maraming salamat for participating. Pupunta na tayo sa yung kanta ni Ruth, yung the Song of Ruth, or yung, sorry, hindi pa pala Song of Ruth, yung the response of Ruth to Naomi ay nagiging popular dahil ginawa itong kanta, nilapatan ng musika. Wherever you go, I shall go. Wherever you live, I shall live. Your people will be my people, and your God will be my God. So, thank you so much, Riley. Papabalik na kita doon para Bye. para ma-prepare mo yun ang i-attempt kong kantahin. Hindi siya as operatic as anong tag dito, baritone as Jairus. Neither as dramatic as Williams. Parang pang-choral na. Choral na lang. Usually, this song is sung during, of course, during Mass, pero during weddings. Kaya magpa-practice ako kasi baka i-hire ako na wedding singer eh. At joke lang ha, baka naman i-hire niyo talaga ako. Mahal pa naman ang aking talent fee. So, ito yung kanta. Where you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people, and your God will be my God too. Wherever you die, I shall die, and there I will be buried beside you. We will be together forever, and our love will be the gift of our life. Wherever you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people,
I shall go. Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people, and your God will be my God too. And your God will be my God too. So, ang kwento ni Ruth ay isang kwento ng katapatan, fidelity, friendship, at pag-ibig. Kaya madali siyang basahin at marami kang mapupulot na mga leksyon sa buhay. Kaya yung kantang yun ay kinakanta sa wedding dahil sa friendship, love, and fidelity. Imagine you will die together, you will be buried together. By the way, ipa-plug ko itong mga Bibles namin na puti. Usually ito yung binibili para sa wedding. Meron kaming bagong dumating na New American Bible Revised Edition. Maganda yung markers na yung hindi mo na kailangan ng nung print siya, talagang napaloob na yung kasama na yung pag-bind. So, maganda yung pagkagawa. And usually, sa mga weddings, white Bible talaga ang ginagamit. Dito lang available sa St. Paul's Cabanatuan Bookstore. So, that ends our episode tonight, our 34th episode. And I would like to thank Riley Aguinaldo as our Bible quiz reviewer, contestant, and also our technician sa ating episode ngayon. Shout out kay Jairus na sana gumaling ka na ng maigi at continue your duty doon sa iyong OJT. Kay William naman, have a safe travel home kasi may bagyo. Darating daw alas 7 dito sa atin, sa area natin sa Northern Luzon and Central Luzon. And I'd like to thank, of course, Biblos for continue following our Facebook, St. Paul's Cabanatuan, Kabanang Salita, at our YouTube channel. So please continue to like and subscribe our sites. I would like to thank Haylene Kabilen for providing us our 2 Sony cameras and our video switcher. And we will see each other next time. Hopefully, ma-arrange na natin ang ating Bible quiz among the youth kasi hindi daw sila available tonight. Sila Rihanna. At iti-text ko bukas kung kailan na available. So the soonest possible. Like and subscribe our sites, our YouTube, Kabanang Salita YouTube, and Facebook, Kabanang Salita, and St. Paul's Cabanatuan as well. So this has been a very productive and fruitful night. This is Brother Hans. See you next time, all for the gospel.